Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Melanie dito sa ating tula. Love and Memories. Maganda at hindi ako napapagod sa trabaho ko na ibinigay ni Ronron. Lagi pa akong tinutulungan ni Nida para madali ko matapos ang naiwan na trabaho ng pinalitan ko. Minsan, niyaya ako ni Ronron na kumain sa labas at nagkwentuhan. Sa kanya ako inihatid sa bahay. Tinupad niya naman ang pangako na dalawin ako sa bahay. Nasira ng coach niya, naglakad hanggang makarating sa aming munting tahanan. Nakakainis naman. Isturbang taong yan. Kung kailan na matutulong na tayo, saka siya dumating. Huwag ka na nga maingay dyan. Baka marinig ka pa. Hindi mo ba narinig yung sinabi niya? Nasiraan daw siya ng skotse, kaya tumuloy siya rito. Ay, naiinis nga ako eh. Dahil mainit dito sa loob. Ang gusto ko sana ay doon tayo sa may tirasa. Pero may dumating na istorbo. Tama na. Huwag ka nang magkiklamo dyan. Dahil boss ng anak mo yan eh. Hindi ba sabi ni Melanie eh, gusto tayo makilala? O kaya nandito yan. Nako, Bedong. Kaya gusto niya tayong makilala. Dahil kurso na niya si Melanie. Pero pagsasabihin ko si Melanie, hindi ko kursunada ang lalaking yan. Sa palagay ko ay palikero. Wala akong tiwala sa kanya. Tumahimik ka na nga dyan. Tinaantok na ako. Ikaw itong istorbo eh. Kaya hindi ako makatulog. Nako, kung bakit kasi ngayon pa dumating ang lalaking yan. Hindi oras na gabi. Teka, at lalabas ako para bugawin ng taong yan. Para umalis na dito sa bahay. Pepay, huwag mong gagawin yan. Nakakahiya. Dapat natin siyang respetuhin para respetuhin din niya anak natin. Inay, Itay, lumabas muna kayo dyan. Nandito ang boss ko. Gusto niya kayo makausap. Oh, ayan na. Lumabas daw tayo sandali para matapos na ito. At kailangang nakilalanin natin siya. Inay, parang galit kayo kanina. Mabuti hindi nakahalata yung boss ko. Siya pa ang nahihiya sa inyo eh. Ay mabuti kung may hiya sa amin para respetuhin ka niya at di siya magsasamantala sa iyo. Ito inay ang dami niyang pasalubong sa inyo. Tignan niyo para yata sa isang buwan na pagkain ang dinala dito. Ha? Oo nga pala, no? Ay kumpleto ang dala niya. Nako, parang alam ko nang gusto niyang mangyari. Sinususulan kami para hindi kami kumontra pag nandigaw siya sa iyo. Bakit po inay? Ano ba sa palagay ninyo ang kanyang pagkatao? Pwede ba siyang pagkatiwalaan? Oo naman. Pero mag-ingat ka pa rin. Huwag mong ipaubaya ang iyong sarili ha. Hanggat di ka pa pinakakasalan. Tandaan mo yan, anak. Opo inay, huwag po kayong mag-alala. Iisipin ko palagi ang iyong bilin sa akin. Nandito na tayo sa harap ng bahay ninyo, Melanie. At salamat ulit.
hindi ka tumanggi sa pangaya ko sa'yo. Melanie, Ang kamay ko. Ron, bitawan mo. alam mo ba, kailangan mo nang malaman ang nilalaman ng puso ko na ako yung may ibig sa'yo. Sana maniwala ka. Bakit ako pa? Marami naman dyan na bagay sa'yo eh. Ako ay isang empleyada mo lang. Ikaw ay may kaya sa buhay. Hindi ko alam. Basta ang gusto ko ay ikaw. Mahal na mahal kita, Melanie. Huwag. Pakiusap, Ron. Huwag. Kinalulungkot ko. Hindi ko na talaga mapigil ng sarili ko para ipadama sa iyo ang ilib ng aking pagmamahal. Hindi ko inaasahan ang gagawin mo sa akin ito. Melanie, mahal kita. Tapat ang inaali kong pag-ibig sa iyo. Sana patawarin mo ako sa nagawa ko. Sige, bababa na ako. Ano kaya itong nararamdaman ko? Parang masaya ako sa ginawa ni Sir. Umiibig din ba ako sa kanya? Umiibig din ba ako sa kanya? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Bella de, anak. Ginabi ka na naman. Saan ba kayo galing ng boss mo at inihatid ka dito? Kuwan po, inay. May meeting po sila ng kanyang kasosyo. Kaya dumalo po kami. At may kunting kainan, syempre. Nagkwentuhan pa sila. Ay, ganun ba, anak? Akala ko ay namasyal na naman kayo. Teka, may itatanong ako sa iyo, anak. Sana ang totoo ang sabihin mo, ha? Ano ba yun, inay? Sige na po, sabihin nyo na sa akin. Para alam ko na sagutin ang gusto nyong malaman. Anak, napapansin ko na lagi kanyang inihahatid dito sa bahay. Ang ibig bang sabihin ay nanliligaw na sa iyo at meron na ba kayong relasyon? Ang totoo po niyan, inay, nagtapat siya ng pag-ibig sa akin. Pero wala pa kaming relasyon dahil hindi ko pa siya sinasagot. Mabuti naman at inabin mo. Pero huwag kang sumama agad sa kanya, ha? Kung niyayaya ka niya. Ha? Bakit po, inay? Ano ba sa palagay niyo? Hindi siya dapat pagkatiwalaan? Isa rin yan. Sa nakita ko sa kanya ay hindi siya kontento sa iisa. Mukhang ginagamit ka lang dahil kaya niyang ibigay ang luho na hindi pa nakabit dahil mahirap tayo. Inay! Melanie, huwag ka sanang magalit. Kahit dito sa opisina ay kinakausap kita. Bakit? Ano bang pag-usapan natin? May gusto ka bang ipagawa sa akin? Sige, sabihin mo para gagawin ko na kaagad. Hindi tungkol sa trabaho ang pag-uusapan natin, kundi tungkol sa ating dalawa. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ron? Wala pa naman tayong relasyon, hindi ba? Dahil hindi pa kita sinasagot. Yan ang gusto kong malaman sa iyo, Melanie. Kung may pagtingin ka sa akin, sabihin mo na. Huwag mo nang patagalin bago mo ako sagutin. Ron, hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko para sa iyo. Marahil baka paghanga lang ito dahil isa ka sa mga sikat na negosyante. Baka niloloko mo lang ako dahil alam mo na mahirap lang ang buhay namin. Kakapit ako sa iyo. Hindi kita niloloko, Melanie. Ano bang gusto mong patunayan? Na ikaw ang babaeng itinitibok ng puso ko. At kung papayag ka, pakakasalan kita agad. Basta sagutin mo lang ako.
Pwede ba? Bigyan mo pa ako ng konting panahon na mag-isip. Sa ngayon kasi, mas inuuna ko muna ang pangangailangan ng mga magulang ko. Hindi pa ako handa na mag-asawa. Sige, lalabas na ako dito. Baka ano na naman ang isipin ng mga marites dito. Sige, lalabas na ako. Oh, bakit ka tinawag ni Sir sa loob ng opisina niya? Ano bang sinabi niya sa'yo? Wala naman. Sinabi lang na tapusin ko na yung mga files para malaman niya kung may mga kulang pa. Ganun ba? Akala ko may sinabi na si Sir sa'yo na dadaluhan ninyo na okasyon. Pero Beshi, di na ninyo ako sinama. Bakit? Ako ba isagabal sa inyong dalawa? Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Wala pa kaming okasyon na dinaluhan. Kaya wag kang magtampo. Basta may lakad ang gusto ko. Kasama kita. Talaga lang ha? Teka, may sasabihin ako sa'yo para makapag-ingat ka. Dahil ang mata ng mga marites ay nasa'yo. At sinasabi na dumidikit ka rin kay Sir para guminhawa ang buhay mo. Ano? Kumo, nilalapitan ako ni Sir? Ganun na lang ang nasa isip nila. Hindi ako mukhang pera, no? Kaya wala sila makikita na ichichismis na nagsasamantala ko para makuha ko ang loob ni Sir. Hindi ako ganun. Naku, Bes, wag mo na silang intindihin dahil inggit lang sila sa'yo. Dahil ikaw ang pinapansin ni Sir at isinasabay ka niya pag kumakain siya. Pero hindi sila inililibre sa tanghalian o kay sa hapunan. O bakit hindi nila sabihin kay Sir para ilibre din sila? Anong pakialam nila sa akin? Pipay, gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa boss ni Melanie. Bakit? Ano ang dapat nating pag-usapan? Hindi natin siya papupuntahin dito? May hindi ganoon. Ang ibig kong sabihin, kung naliligaw siya kay Melanie, may dapat sagutin niya kaagad yun para hindi na maghanap ng iba. Bakit ka ba nagmamadali? Gusto mo nang mag-asawa ang anak natin, pero hindi pa siya handa. Hindi naman sa ganoon. Kung gusto rin lang ni Melanie, yung boss niya, may dapat sagutin na niya para magpakasal na sila. At hindi na mahirapan si Melanie sa kanyang pagtatrabaho para sa atin. Nako, lumabas din ang totoo. Kaya gusto mo mag-asawa na si Melanie dahil gusto mo agad na guminhawa ang buhay mo, ano? Practical na ang buhay ngayon. Kung may pagkakataon kang guminhawa, bakit hindi? Sunggaban ka agad yan para yung mga intrigira dyan tumigil na sa pag-intriga sa anak natin. Ano? Bakit? Ano bang sinasabi nila? Ginagamit ni Melanie ang boss niya para guminhawa ang buhay natin? O, di mamatay sila sa inggit kung ganon. Wala akong pakialam sa buhay nila, do? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Naku, Bessie, may pinuntahan na naman si Sir.
Kaya pwede tayong magmarites. Ikaw ha, sinasamantala mo pag wala ang boss natin. Gusto mo magchismisan tayong dalawa. Bakit? Saan ba siya pumunta? Hindi siya papasok ng isang araw? Alam mo na yan, Bes. Baka dinalaw yung malanding babae na nagpabuntis kay Sir. Nang akala ay pakakasalan siya para maging tunya siya. Ganun ba? O di managinip siya na nasa isipan ni Sir na pakasalan siya dahil may anak na sila? Paano yun? Hindi siya mahal ni Sir eh. Kaya binibigyan na lang ng suporta buwan-buwan ang anak nila. O di kawawa yung anak nila dahil bastardo. Baka tuksohin ang bata pag nag-aaral na dahil hindi nila kasama ang kanyang ama. Kasalanan ng kanyang ina. Hindi niya siniguro na pakakasalan siya. Kaya ang bata ang apektado pag lumaki na. Kung bakit kasi may mga babae na ayaw maghirap sa trabaho para matustusan ang luho nila. Gusto yung madalian, pero karangalan nila ay nasira na. Wala naman kasi siyang maisip na paraan eh. Kundi ang dumikit kay Sir para guminhawang buhay niya. Pero hindi niya masusulo si Sir. Teka. Tara muna doon sa kantina. Nagutom na ako eh. Di bali, merienda time na. Ron, bakit dumaan tayo dito sa bahay ninyo? Sabi mo, ihahatid mo na ako sa bahay namin. Melanie, dadaanan natin sandali yung ibibigay kong regalo sa'yo. Ha? Bakit mo ako ririgaluhan? Hindi ko naman kaarawan eh. Matagal pa. Halika na sa loob. Baka makita ka pa ng mga loko-loko dito sa lugar namin at gawan ka pa ng masama. Halika na. Sino bang kasama mo dito? At nasaan yung mga magulang mo? Wala sila dito. Isang linggo nila sa Manila. Doon sa aking kapatid. Ganun ba? O sige na, kunin mo na yung sinasabi mo. Saka mo na ako ihatid sa amin. Oo, Melanie. Pero hayaan mo muna kitang iyakapin. Ron, wag mong gawin sa akin. Pakiusap. Melanie, pagbigyan mo ako. Dahil hindi kita pababayaan. Ron, bakit ganitong nararamdaman ko? Nag-iinit ang buong katawan ko. Ron. Bakit kaya? Ganito na lang na bigla akong kinabahan dahil hindi ko alam. Teka, Benong, gumising ka nga sa dali. Bakit ba? Ano bang sasabihin mo? Latok ng tao eh. Benong, ikuha mo nga ako sandali ng tubig dahil masyado ang tibok ng puso ko. Ano? Pipay naman ay sobrang kabusugan niya kaya ganyan ka. Ay, sige na, Binong. Ikuha mo ako ng tubig. Sandali lang. Pagbihira ka talaga, oo. Bakit ganito ang kaba ng dibdib ko? Baka si Melanie, hindi pa dumating Naku, sana, hindi totoo ang hinala ko. Wala sanang masamang nangyari sa kanya. Ito, tubig ko. Minom ka na. Ay, salamat, Binong. Nahulog ang baso. At nabasag. Ano kayang ibig sabihin dito?
Baka may masamang nangyari kay Melanie. Baka may masamang nangyari sa anak natin. Ano kaya ang ibig sabihin ng pagkabasag na hawak na baso ni Aling Pepay? Mga kaibigan, huwag niyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Melanie dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.